Heto na ang kinatatakutan ng mga Duterte ngayon. Heto na yung kanilang nightmare, mga kababayan. At yung kinatatakutan ng mga Duterte, ayaw din lang marinig, mga kababayan. Marami na naman niiyak dito. Marami na namang iiyak. Bring him home! Uwilan nyo! Bring him home na mukha nyo! Oh, Marami na namang mag-iiyakan dito. Marami na naman sisigaw ng ano. tatay bigang! Bring him home! Marami na namang iiyak, mga kababayan. Ang pinaka nakakatakot na balita, ba ano? Wala nang bring him home! Wala nang bring him home eh. Eto na yung pinaka kinatatakutan nila. Sa totoo lang, mga kababayan ko, ha. Wala na kayong maririnig na ano. Putang ina, may presidente na yung adik! Wala na, mga kababayan. Ito na yung pagtatapos nila. Masarap kumanta ng ano eh. And now the end is near. Duterte's fate on Netherlands. And now the ICC gives Duterte the final and his way. And more than this. Mapapakanta ka talaga ng ganun doon. Oh. Wala na. Oh, eto na. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sarap nga makantsaw eh. Kasi hindi naman tayo ng lalait, no? Ginagawa rin naman nila sa atin yan nung panahon na yon. Kaso nga lang, ang tawag nila sa presidente natin, bangag. Tawag nila sa presidente nila ngayon, sabog. Di ba? Oh, kaya wala nang bring him home. Accept the fact that there is no bring him home. Game over. Oh, bring him jar. Bring him into jar. Kaya mga kababayan ko, yung masamang balita po na ibabalita ko sa mga DDS, mga kapatid. Eto na, mga kababayan ko. Ang kinatatakutan ng mga DDS mangyari. Naganap na po ngayon 2025. Panoorin nyo ho ang balita na ito, mga kababayan ko. Eto, sabay-sabay natin panoorin. Pinagtibay ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang jurisdiction sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aray ko po, makinig kayo! Ibinasura ng pre-trial chamber ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa ICC jurisdiction dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Ipinunto ng pre-trial chamber judges na November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC. February 8, 2018 naman nang nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, pakinggan nyo, 2019 sabay-sabay ay tayo. sakop ng jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute sa mga panahong yan. Ayun, mga kababayan ko, narinig nyo na. Kaya anong gagawin natin? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ano na? Ang sakit nito, mga DDS. Ano? Ngayon tayo sumigaw. Bring him home! Wala nang uuwi. Boom! Ang sakit nito, mga kababayan, di ba? Oh, ang sakit niyan, mga kababayan ko. Para kang sinampal niya. Yan sinasabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes.
mga kababayan. Yan sinasabi niya na ayaw ninyo pakinggan. Na sinasabi nyo sinungaling si Trillanes. Sinungaling si Trillanes kasi hindi naman makukulong. Kumalas na tayo sa ICC. O sige, ngayon kayo sumigaw ng bring him home! Bring him home! Sige. Ngayon kayo sumigaw. Ngayon kayo magmatapang. Oh, 'di ba? May intel ako, bubukin ko kayo. Nalaman na yan ng pamilya. Kaya ba kayo susugod sa 31 sa Malacanang? Susugod po mga kababayan ko, yung mga ralisa sa 21, sa 31 mga kababayan ko. Si Abu Digong. Di ba? Wala na. Narinig nyo na ang katotohanan. Mga kababayan ko, do you think makakalabas pa ba? Marami ho nagpapakalat sa social media na nakauwi na daw si Duterte, na pauwi na daw. May OFW pa na aanga-anga. Maraming salamat, nakauwi na si Tatay Digong. Di ba? Sa Toktik, ang hilig niya, nakauwi na si Tatay Digong for how many years? Tapos gagalitin nyo, imumulde nyo yung galit ng taong bayan sa comment section, no? Grabe, oh. Ngayon, mga kababayan ko, yan ang katotohanan. Napainggan ninyo? Hindi makakalabas yung tatay nyo. Diba, Tita Liberty Arcega? Sabay-sabay. Painggan natin. Patuloy pa rin nakipag-ugnayan sa ICC ang gobyerno ng Pilipinas pagkatapos itong kumalas ang Rome Statute. Nakita nyo? Tulad na lamang ng hiling ng gobyerno na ipagpaliban muna ang investigasyon noong November 2021. Kasi mga kababayan ko, to be honest, sabi ko sa inyo, malakas ang kaso kay Duterte. Kaya po, baliwala, kahit anong gawin ho ng pamilya niya, there is no interim release because flight hazard si Duterte. Mga kababayan ko, walang lalabas na dating Pangulo because, mga kababayan ko, here is the true story. Mga kababayan, matagal na nating sinasabi sa taong bayan to, matagal nang sinasabi ng mga Pilipino, mga kababayan ko, na yung dating Pangulo ay mananagot talaga sa ICC because, mga kababayan ko, bago pa kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court, mga kababayan ko, nagawa niya na yung krimen. And according to the Rome Statute, habang sakop ka ng ICC at kakalas ka pa lang, lahat ng ginawa mo bago ka kumalas ay accountability mo pa rin, mga kababayan ko. So ngayon, mga kababayan ko, to make the short story, natanggal tayo sa ICC pero pinatupad ng Interpol because the ICC Interpol ay meron pong partnership. Binigay sa Pilipinas ang warrant, tinrabaho, mga kababayan ko, until na makabalik si dating Pangulong Duterte from Hong Kong, dinampot siya ng ating otoridad, mga kababayan ko. So ngayon, ngayon mga kababayan ko, narinig nyo na yung masamang balita para sa kanila. Kaya ako, mga kababayan, sa darating mo na October 31, magrarally na naman ho yung mga Duterte na pangungunahan ho ng mga lintik. Totoo, mga kababayan, pangungunahan ho nila. Kaya ako ganyan ho ang kanilang ginagawa ngayon. Ayan ho. At nang arestuhin at isuko ng Pilipinas si Duterte sa ICC nitong Marso. Dahil sa mga aksyon ng Pilipinas, lalo raw na pagtibay ang pananaw ng ICC na ito ang may jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo. Wala pang bagong tugon ang kampo ni Duterte sa desisyon ng pre-trial chamber na inilabas kahapon. Ayan, narinig nyo ngayon, mga kababayan ko. Eto naman, hindi na makatugon yung pamilya niya. Hindi na makatugon yung pamilya ni dating Pangulong Duterte kasi alam nila talaga, wala talagang uuwi. Mga kababayan ko. Kaya maraming Pilipino ang pinapaasa ng pinapaasa. Maraming Pilipino ngayon ang pinapaasa ng mga taga-suporta nila, mga vlogger nila, pinapaintindi yung galit, tinataniman kayo ng galit. Kasi ang huling pagbubugso ng galit nila, mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Mga kapatid, yung October 31. Kapag hindi pa nila napababa si Presidente Bongbong Marcos until October 31, hindi na nila magagawa sa mga susunod na buwan
ang pagpapabagsak kay PBBM. Totoo mga kababayan. Hindi na nila magagawa. That is the doomsday ng mga Duterte supporter. Ng mga nananatiling DDS. Mga kababayan. No? Pero may papaintindi ako sa inyo para mas maintindihan ng mga DDS ito. Para mas makakuha ng mga DDS yung logic, mga kababayan ko. Eto mga kababayan ko, si Attorney Cristina Conti. Medyo makinig kayo mga DDS. Huwag kayong mag-alala. May pag-asa pa naman kayo. Yes, may pag-asa pa kayo. Meron pang pag-asa ang mga DDS. Huwag naman kayong ganyan, sinaaway nyo na inaaway, mga iyakin na nga yung mga yan eh. May pag-asa pa mga DDS. Alam nyo po, nung pag-asa, Ma'am Pay Nuevo and Ma'am Nora Morales. O ito ho ang pag-asa. Kung mapapatunayan na yung dating Pangulo ay nagbabaliw-baliwan. Hindi pong nagbalaway na. Yung nagbabaliw-baliwan na si former president. Mga kababayan ko. Yun na lang ang last chance nyo. Pero mukhang matutuklasan pa ng gobyerno. At in fact, mga kababayan, babalita ko rin sa inyo, baka hindi nyo alam mga DDS. Ongoing ang ginagawang pag-iimbestiga at pagpapacheck up ngayon ng dating Pangulo. Kaya may malalaman kayo dito. Panoorin niyo po si Attorney Cristina Conti. Magandang umaga. Opo, matapos po ay basura ng ICC yung pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ano pong susunod dito sa kaso ng dating Pangulo? Kung settled na ito, may kapangyarihan, isa na lang ang natitirang tanong. Okay pa ba si Rodrigo Duterte para sumipot sa hearing? Ito yung tinatawag na fitness to stand trial. Ayun, mga kababayan! Last choice na ng mga Duterte to! May deadlines, may schedule na yung examination at reports patungkol dito. Kaya inaasahan namin within this year, sana maisara na lahat ng balakid dun sa pagpapatuloy ng trial. So nabawasan na po yung mga balakid, ito na lamang. Ano po yung mga schedule? Kailan titingnan ang kondisyon ng dating Pangulo? Ayan na, eto na. Ayaw madinig ng mga DDS to, promise. Hindi nila kayang madinig to, 360 degrees. Ay, ito yung pinipigilan ni Kaufman na mangyari. Ang gusto ni Kaufman, sarili nilang doktor. Pero mga kababayan ko, ang matindi ho nito, mga kapatid. Ang matindi ho nito mga kababayan, matindi. Ayaw ng mga DDs to eh. Sa totoo lang. Uy, guys umabot tayo na 807. Paki-like muna yung live streaming natin. Paabutin nyo naman to ng 700 likes mga kababayan ko. 700 likes mga kababayan ko. Sige, mga kapatid. Pakinggan natin. 700 likes tayo Ayaw na madinig ng mga DDS to eh. Pupusta ako mga kababayan. Magtatakip ng tenga to mga to. Pupusta na ako. Di nila kakayanin to. Magaganyan ano. Ayoko marinig yan! Bring him home! Tatay, bring him home! Pupusta ako. Bring him home na naman yan. Ayaw madinig ng mga DDS to eh. Mga kababayan ko eh. No? Eto na yung pinakamasakit na katotohanan. At least di ako nagsalita nito At least yung balita. Mga kababayan ko. Panoorin nyo to yung video na to. Sa ngayon, ongoing na siguro yung check-up, diagnostics, kung ano pa man. Dahil ang report, ang deadline ay October 31. Mga kababayan! Nakuha nyo yung logic? Magrarally yung mga DDS sa 31 kasi sa 31 na siya malalaman na yung pagbaliw-baliwan niya negative. So ilalabas na po ng ICC mga kababayan ko yung katotohanan mga kababayan ko. Kaya ang sagot dito, ang party natin, bring him bone! Bring him bone! Bring him bones na nangyayari nito. Eto na. Because the deadline, mga kababayan ko, is October 31. So sa makatuwid, hindi ho alam ng mga taga-suporta ni Duterte na ang pag-check up ho sa dating Pangulo, kasi procedure to ng ICC
Di ba, Ma'am Rewe Market? Procedure to ng ICC. Kailangan check upin si Duterte ng mga doktor doon, mga independent nakakasakop sa kanyang kalusugan, kung fit pa ba siya talaga. So nagtagumpay si Kapman na hindi ipatuloy yung procedure ng hearing. So nakapaghanda pa sila ng mahaba-habang panahon na dahilan. Pero mga kababayan ko, which is the ICC, is handang-handa na rin. Mga kababayan ko. Actually, sabi nga po ni Ma'am ni Cristina Conti, allegedly inuumpisahan na yung pagpa-check up sa kanya. At sa October 31 na mga kababayan ko magaganap yung talagang hatol ng ICC patungkol dito sa dating Pangulo. O ayan na, nalaman nyo na. Ayaw pakinggan ng mga DDS yan. Sinungaling yun si biyahe ni Kuy. Hindi totoo yan. Uuwi pa si dating Pangulo. Bring him bones, mga kababayan. Ayan na, nalaman nyo na mga kababayan ko. No? O tapos, sasabayan nila ngayon to ng kilos protesta sa October 31. At plano nilang sugurin ang Malacanang, mga kababayan ko. Diba? I-booking na natin para malaman ng taong bayan. Ngayon, alam nyo na sa October 31, lulusubin, mga kababayan ko. Lulusubin. Makinig po kayo. Lulusubin ng mga militanteng grupo ang Malacanang. Sa mga hindi nakakaalam, may banta na si Mayor Isko sa inyo. Bawal kayo sa Maynila. Narinig yan? Kundi sa Quezon City lang sila pag-asa. Bawal din sila doon. Ayaw din sila ng Quezon City. Di ba? Mga kapatid. Kasi ako, chinek ko rin You can check. Mag-follow kasi kayo sa ICC. Meron naman kasi silang Facebook May update sila doon mga kababayan ko. Nakikita nyo yung hearing. Mga kababayan ko, nag-hearing po ang ICC. Napapanood po natin yan doon sa sa kanilang blue app. Okay, pwede nyo magtignan, di ba? Ngayon mga kababayan ko, klaro. Ito na, mga kababayan, ang pinakamatindi. Yes, mga kapatid, pakinggan nyo to. Katapusan ng taong ito, November 5, 2025, ang deadline naman ng comments or observations ng lahat ng parties, including the defense. November 5. Ang labas ng findings ni Duterte is sa 31. November 5, ang submission ng defense at ng ICC. Mga kababayan ko, ayan na po. Binabalita na sa inyo na maayos. Kasi yung mag-check sa kanya ay independent panel of experts. November 5, magkokomento yung lahat ng involved. Sabihin nyo na naman, Marcos administration na naman ang depakana niya, mga DDS. Sabihin nyo na naman, kasalanan naman to ni Bongbong Marcos di Bangag. Isisisi na naman yan kay BBM, pupusta na naman ako niyan. Sisisi din nila yan. Nako mga kababayan ko, sanay na ako sa mga yan. Lagi nilang isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakamali ng tatay nila. We need to watch this, mga kababayan ko. Sa October 31 and November 5, mga kababayan ko. Aabangan natin yan, mga kapatid, di ba? Ngayon, ano pa sabi dito? Kaya tingin namin, magiging submitted for resolution, sabi nga natin sa Pilipinas, o parang wala nang ibang hinihintay kundi ang desisyon ng korte as of November 5. Nako! Mababaliw na naman sila dito. Hindi ko na kaya, mga DDS. Mababaliw kayo dito. Masakit sa ulo. Bring him bones! Bring him bones! Bring him bones! Ako, galit na naman sila dito sa akin ngayon. Ayan, Oy, gabi naman, Papaabutin nyo nga ng 700 likes to, mga kababayan ko. 700 likes natin tong ating live stream ngayon, mga kababayan. Dali. Kasi, this is very exciting, mga kababayan ko. This is very exciting and one of the best moment, mga kapatid. Di ba?
Mapapakanta na lang talaga mga Duterte niyan. This is the moment, my final test. Sa ICC magtatagumpay pa ba? This is the day. Ang retirement niya. Bring him bones ba? Bring him bones ba? Duterte! Alam mo, hindi ako kumakanta, napapakanta ako mga kababayan Grabe kasi kayo this is the moment 'Di ba? Ganon siya katindi. Malupit to. Mga kababayan ko. Kaya nga mapapabring him bones talaga ang taong bayan. Nag-alisan yung mga DDS Teka lang, 576 likes tayo. Tapos 888 na nanonood. So yung the rest is DDS na kalaban. Paki-like muna yung live stream natin mga kababayan ko. Paki-like muna. Tuloy mga kababayan ko. Gaano po kabigat itong pagkakabasura ng pretrial chamber sa pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC jurisdiction? Ito kasi dito nakaangkla yung mga naging rason ng kanyang kampo. Ayan, narinig nyo? Binasura binasura ng quick trial chamber mga kababayan ko ang apila ng mga Duterte tungkol sa ICC. Pakinggan nyo to. Kinlaro Klarong-klaro. Sumang-ayon man kayo o hindi. Mga kababayan ko, mga DDS, makinig. Sa totoo, ito ang pinakamabigat na quote-unquote, depensa ni Rodrigo Duterte at ng iba pa. Kasi kung walang jurisdiction yung ICC, walang kahit anong pagpapatuloy sa kaso man o sa investigasyon. Ayan, narinig nyo. May epekto rin ho ba ito sa iba pang pwedeng kasuhan natin pa-aresto ng ICC? Abay, oo. Nako, marami kayong malalaman. Pakinggan nyo mabuti. Precisely. Kaya ito ang nagsasarado o kumbaga nagsasabi sa atin na maaari na go signal ito na pwede nang i-consider ng ICC ang iba pang warrants of arrest kung merong nakabili na application. Ayun! Narinig nyo mga kababayan ko. Kaya may susunod na magluluto ng munggo. Ayan na may magmumunggo. Mga kababayan. At pwedeng magpatuloy ang pagdampot sa iba pang co-perpetrator. Ayun, mga kababayan ko. Maliwanag na. Ang inaantay-antay natin, mga kababayan ko, ay matutuloy na. So tama na naman si Antonio Sani Trillanes IV. Meron talagang susunod, mga kababayan. Meron talagang susunod mga kababayan ko. Kapag si Duterte ay napatunayan at naipasok na tapos na yung free trial chamber, mga kababayan ko, ipapatawag na rin sa ICC yung mga sangkot. Ang tanong, magtatago kaya ito? Aroy, mga kababayan, yan ang pinaka-aabangan natin, the best exciting part, mga kapatid. Ni Duterte. Sa inyo po huling impormasyon, kumusta na po ba talaga ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa The Hague? Tinanong nyo si Attorney Conti. Ano kayang sagot ni Attorney? Tingnan natin Anong sagot ni Attorney? Ito. Ayan. Tingnan nyo Kung sa akin, kasi abogado ako ng mga biktima, hindi naman ako makabisita sa kanya. Pero narinig namin yung sinasabi ng kapamilya, yung sinasabi ng ICC mismo. Sabi ng kapamilya, okay naman daw siya. Sabi ng ICC, okay ang kanyang medical and other health-related services. So walang katotohanan talaga yung hinimatay daw si Duterte at nakita daw na unconscious. So drama nga mga kababayan. Kaya ito na yan mga kapatid. This is the moment, the final test. Yun na yung huli mga kababayan. Kaya binalita ko na sa inyo to Kaya kung sa amin, palagay namin kalakhan ng mga sinasabi ng abogado at ng defense team, baka drama lang. Mga kababayan ko, drama. This is the moment, the final test.
bring him bones ba pag uwi sa Pilipinas. This is the day. Mag-iiyakan sila. This is the moment. And this is the moment. And say goodbye. Ang sakit, mga kababayan. Biruin nyo, naaabot ko yung ganong pitch, mga kababayan ko. This is the moment. Oh, hindi na sa akin nang galing yan, mga kababayan ko. Kaya sabi ko sa inyo, mapapakanta ka talaga. Kung pag sinabi po ng Independent Committee na titingin doon sa kalusugan ng Pangulo na he's ready to stand trial, gaano kabilis itong magiging paglitis sa dating Pangulo? Ayan na. Masasaktan na naman sila dito. Sige. At kung sasabihin naman nila hindi niya kayang tumayo para sa trial, ano mangyayari sa kaso? Kung fit to stand trial siya, tingin namin as soon as possible. Kung kakayanin nga, December. Kaya lang, tinitingnan namin na may Masakit. recess talaga yung korte between December 5, maaga sila magpasko, mag-Christmas break, hanggang January 12. Pasok sa Ang sakit nito, mga kababayan ko. Doon nata kakanta si Duterte ng ang Christmas song. Wherever I see boys and girls singing lanterns in the sea, I remember the day I killed a Filipino, and there's so many victims, the sins that I commit. Oh. Doon nakakanta yun ng ganun, mga kababayan ko. Hawak sa rehas. At kung kailangan mo ako... Baka mamaya, hindi ko na mapili. Kasi baka, doon na siya magki-Christmas. Ang kanta niya na nun, nakagano sa rehas, oh. At kung kailangan mo ako... sa oras ng iyong pag-iisa, diba? Susunod si Bato. Asahan mong ito'y darating. O, diba? Pasok, mga kababayan. Diba? O, ito na. Kakanta na si Duterte nun. At kung kailangan mo ba to, sa oras na ika'y nag-iisa, kung naninindig, asahan mong meron pandarating, sa sandaling kailangan mo ba to? Ayoko lang nga. Laugh trip tong content ko na ngayon. Kaya pala, susunod na talaga si Bato. Kaya yan ang kanta nila, mga kababayan. Kung kailangan mo si Bato. Tuloy, mga kababayan. Pero kung may habol sa panahon ng before December 5, mag-hearing na tayo. Dahil ang tandaan natin, yung confirmation of charges hearing, it's just an initial step. Babasahin pa lang at pagdideliberatean Correct. kung ano yung charges. Kung hindi siya fit to stand trial, posibleng ang tawag natin ma-archive ang kaso, Correct. Kung hindi siya fit and trial, ma-archive ang kaso, and then, adjourn o matitigil ang proceedings hanggang sa panahon na maging okay siya or fit to stand trial. Check-ups could be done or determination ayan ang pinakamatindi. Gagamutin ka. Gagamutin ka ng gagamutin, pero binanggo ka pa rin. Yan ang pinakamatindi dito. Sabi ko nga sa inyo, wala nang labasan to. Gagamutin ka doon hanggang sa maging fit ka. Pag alam nilang fit ka na, mga kababayan ko, kulong ka pa rin. Katuloy. could be done within every 120 days. So hindi naman po mangangahulugan na mapapalaya ang dating Pangulo. At pwede bang questionin ng kanyang pamilya yung magiging resulta ng check-up sa kanya? At least dito, klarong-klaro to, ha?
Posible po sa pamamagitan ng abogado niya. Yung defense team ay una magbibigay ng observations, pangalawa, pwede siyang mag-apela dun sa desisyon ng judges tungkol sa fitness. Kaya hindi naman mawawala ng rekurso si Duterte at yung mga kasama niya patungkol sa issue na ito. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Naku po mga kababayan, may kalalagyan at may kalalagyan ang dating Pangulong Duterte dito. Naku, nakakalungkot mang isipin at malaman ng mga Salamat, magandang tanghali. makasama ng mga DDS, mga kababayan ko, na ito yung mangyayari. No, mga kababayan. Uy, huwag niyong kalimutan mag-follow, like, comment, share, and subscribe, ha? Mga kababayan ko, paki-like po ang ating video na ito.